Alam mo ba na sa sobrang yaman ni Chavit Singson, yung kita niya sa isang buwan ay sweldo na ng 10,000 Pilipino na may minimum na sahod. Oh. Ito, ang dami pa. Ang dami pa doon. Oh. 99.9 pure gold. Ayan. Yung mabot ba naman ng 120 million pesos per month ang approximate na kita niya kada buwan. Kaya naman mapapatanong ka na lang talaga, bakit nga ba ubod ng yaman itong si Chavit Singson? Ilan ang negosyo mo? Marami. Iba-iba. Hindi mo na mabilang? Hindi mo na mabilang. Nasa computer, may 100 na. Almost lahat. Nandyan na. Tara, alamin natin. Si Chavit Singson ay mula sa wealthy family at masasabi mong example ng isang political dynasty. Pero ayon kay Chavit, dumaan pa rin siya sa usual way of earning money. Nagsumikap siya na sinamahan ng diskarte kaya umasenso sa buhay. Until pinasok niya ang mundo ng politika. Naging matunog ang pangalan niya nang madawit siya sa kontrobersyal na issue ni dating Pangulong Joseph Estrada at umamin pa siyang kolektor ng tobacco revenues. Sounds illegal, pero dito nagsimula ang kanyang high profile both in business and politics. Founder siya ng LCS Group of Companies na nag-handle ng maraming kumpanya. Kaya naman simulan natin sa kanyang mining company na kung saan bida ang ginto at silver niyang produkto. Itinuturing na ata itong tourist attractions sa kanyang bahay. Paano ba naman kasi kada may media na bumibisita, hindi pinapalampas ang pasilip sa kanyang gold collection. Oh. Ito, ang dami pa. Ang dami pa doon. Oh. 99.9 pure gold. Ayan. Pure gold. Yan. Tapos ito, ang dami pa. Oh. Kala mo chocolate eh. Sa mga ano po, sa mga alapa ko. That's just a piece of his collection ha. Wala pa tayo sa kalingkingan. Kasi naman bukod pa dyan, may business rin siyang aviation company na kung saan meron siyang 30 na eroplano at approximately 150 million pesos ang presyo ng bawat eroplano. Ang total, nasa tumataginting na 4.5 billion pesos. Hari na ata itong si Chavit Singson ng transportation kasi naman pati mga bus hindi niya pinalampas. Siya ay nagmamay-ari din ng Golden Dragon Partas na isa sa pinakasikat na bus liner sa Ilocos Norte. Yung word na Partas ay galing sa Ilocano language na ang ibig sabihin ay mabilis. At ang kumpanya niyang ito ay kumikita rin ng milyong-milyon kada buwan. Grabe no, ilan lang yan sa napakarami niyang kumpanya. And if usapang gastos naman tayo, nako, for sure mas mamamangha ka lalo. Alam naman na natin sigurong lahat na pinili rin ni Chavit Singson ang Miss Universe a few years back. Nagsimula ito noong 2016 nung dinala niya ang Miss Universe dito sa Pilipinas. Siya kasi ang pinakamalaking sponsor, contributing a staggering 366 million pesos. Pinasakay pa nga niya ang mga Miss Universe candidates sa kanyang yate na nagkakahalaga ng 600 million pesos. Dahil dyan, pumutok rin ang issue noon na nililigawan niya si Miss Universe 2018 Catriona Gray. And may namagitan na rin daw sa kanila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Pero lahat yan hindi pa napapatunayan at chismis lang. Napansin lang daw kasi ng iba na may special treatment itong si Chavit sa mga nasabing kandidata. Now let's go back sa yaman ni Chavit. At this time, usapang assets naman tayo. Bukod sa 1.5 billion pesos na halaga ng kanyang Golden Tower dito sa Pilipinas, nag-expand pa siya abroad. Meron siyang 2 mansyon sa Las Vegas at tig-1 mansyon sa Los Angeles at San Francisco, California. Pero wait, there's more. May sarili rin siyang zoo sa Baluarte. At syempre, bida rito ang kanyang mga mamahaling hayop tulad ng giraffe na nagkakahalaga ng 3 million pesos bawat isa. Grabe, di ba? Iba talaga nagagawa ng tambalang negosyo at politika. Legit na kayamanan ang resulta. Pero ang tanong, kung mayroon kang bilyon-bilyon sa bangko, saan mo ito gagastusin? Tara, pag-usapan natin sa comment section. I-follow mo na rin ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood.